Heto na naman po tayo muli, June 26, 2026. Kaya isang maligayang pagpasok po muli ang aking babanggitin sa inyo. Sana po'y maging karapat-dapat ang aking sasabihin. Kasi ngayon pong umaga, ang aking sasabihin sa inyo ganito. Tayo po ay matuwa at tayo hanggang ngayon ay humihinga pa. Hindi po ba yung napapansin, pag kayo ay matutulog na, ang inaalala nyo, ano ba mangyayari sa akin, bukas, ganito o ganon. Kasi ngayon ay malakas tayo, bukas ay mahina tayo. Kaya ako po, hindi nagsasawa na hanggang kayo ay malakas, sige po, sulong laban para maging maayos ang lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya ngayong umaga po, ang aking mapapaalala sa inyo, hanggang tayo'y nakagagalaw, gawin po natin ng gawin ang lahat ng bagay basta tama. Kasi pagkaraan naman po nito, parang ulan at bagyo, wala na. Alam niyo po ba, ang ating magiging bakas na lamang ng kahapon. Kaya lang, tuwi-tuwi na, itong buwan ng Hunyo, ang lagi kong pinaaalala sa inyo, yung pag-uukit sa inyong isipan, na lagi niyo pong aayusin ang tatakbuhan natin sa kabilang dako at kabilang lugar. Kasi ito na po ang pinakabaliwarte natin na tayo naririto hanggang tayo buhay. Pagkatapos po nito, ang aking paalala, para po tayong basurang tao na ilalagay na po tayo sa dapat kalalagyan. Kaya ang ating pong libingan, ito po ang magiging bantay natin. Ito po ang inuukil ko sa inyo araw-araw. Kinakailangan po na kung talagang may budget, kinakailangan pong paghandaan lahat. Silipin, ayusin ang lulugaran ng pamilya. Hindi po basta nabuhay lang tayo ng pawardi-warding buhay. Kasi pag tayo po ang ating pong buhay na tayo po'y malakas ngayon. Bukas makalawa po, pag tayo ay tinawag na ng Diyos, wala pong kaligtas-ligtas. Kahit na anong pamamaraan, bibigyan na po tayo ng Diyos ng paghimlay. Kaya kung ako man po'y nangungusap sa inyo, sa araw-araw, talagang pag ito po'y pinasok niyo sa isip niyo, may matututuhan kayo. Pero pag ala po kayong inisip, at babaliwalaan nyo, wala pong mangyayari. Kaya ang lagi ko pong sinasabi sa inyo sa araw na ito, araw-araw, ang lagi nating gagawin ang paglapit sa Kanya. Huwag po tayong masyadong masiyahan na over tayo na pasadong-pasado tayo sa tao. Hiram na buhay lang po yun. At masama pa nga po yung masyado kang sikat na sikat. Mga kapatid, makinig kayo. Mahirap pa nga po yung masyado kayo sikat na sikat. Pagkatapos po niyan, dugmok ang kapupuntahan. Kaya po, maging easy-easy lang kayo. At ang gawin po natin magpakasimple tayo. Gawin po natin ang magagawa natin. Maging maayos tayo, kumikita tayo ng kapraso. Kasi po, ako rin po ang magsasabi sa inyo, wari mo po, mga tindera kayo, kahit mahina po ang kita, meron ka pong natutupad na kapraso sa iyong pinagsisikapan. Kaya iyan po ang pinakamahalaga. Kaya po sa araw na ito, nakatitig po ako sa inyong mga bahay, sa inyong mga mata, sa inyong pisikal ng katawan. Nasaan na po'y lagi kayong kasama sa liwanag ng kandila ng Mother Paring, St. Joseph Chapel, na hindi po ako nagsasawang magmahal, dumalaw. Kasi hanggang may hangin po ang aking katawan, sinisikap ko pong makapagbigay ng paalala sa inyo. Ayusin niyo po ang lahat ng bagay. Para po hindi kayo mamroblema, lakarin niyo ng lakarin. Para bang araw-araw po wag po kayo magdaramdam sa sasabihin ko. Parang araw-araw po ba kayo always ready, ano man ang mangyari. Kasi ako nga po ang magsasabi sa inyo, ngayon malakas kayo maya-maya mahina na kayo. Oras lang po na isang ugat ng tao ang hindi pumintig sa katawan ng tao, tepok na po tayo. Iyon na po ang umpisa na tayo laos na. Aalis na po tayo dito sa kinalalagyan. At ang pinakamahalaga po nun, wala na po tayong hangin sa katawan. Wala na po tayong nalalaman. Ngayon po, ang leksyon ko ibibigay sa inyo. Sana mapakinggan nyo ako. Kapag may lilisan kayong mga paryentes
magpapabaon po kayo ng kaliwa at kanan kandila. Kahit po ganyan lang kalaki. Ang ibig sabihin po noon, kung magdadaan siya sa bawat istasyon na kanyang pagdadaanan, meron po siyang liwanag ng ilaw. Hindi po ba kayo natutuwa na yun? May napaalala. Ito pa po, pangalawa. Pag po kayo merong pumanaw na paryentes, maglalagay po kayo ng tubig sa ilalim ng kanyang bangkay. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi po, sangayon sa naging karanasan ko, pag tayo namatay, iikot-ikot lang tayo doon. Hindi natin alam kung tayo namamahinga sa gilid. Ngayon, kung may tubig po sa ilalim ng baong, meron po napagsisimsiman. O, naintindihan. Para po tayo sisiw na pwede po tayong simipsip ng hangin doon. Mahirap po ipaliwanag ang buhay ng tao. Kaya kung sakali man po na kayo ay iniwan ng isang pamilya, basta po panatilihin nyo na kinuha na ng Diyos. Umuwi na siya sa dapat kalalagyan. Itanong niyo ulit sa akin kung bakit. Kasi pag ikaw po'y nakahimlay na, wala ka na pong iintindihin kung hindi. Nakahiga ka na lang doon. Tahimik ka na lang. Wala na. Iniwan mo na lahat yung pinaghanap buhayan mo, yung pinagsikapan mo, yung ini-interest mo, pinaglaban mo ng pang-aagaw. Kaya po mga kapatid, ako po si Mother Poring ng Bulacan. Kung itatanong niyo po ang aking lugar, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan, ako po nagsasalita sa inyong araw-araw na hindi ko alam rin din kung hanggang kailan ang aking wakas ng buhay. Siguro po, pag nakita nyo na wala nang nagpe-Facebook kay Mother Poring, wala na si Mother Poring. Kaya ngayon, sana magkasama-sama tayo. Huwag po sanang aalingaw sa tinga nyo na nagsasawa kayo sa aking boses. Mas maganda po ang may nagsasalita sa inyo. Katulad ko po, ngayon po ay tinuturuan ko po kayo kung sino man po ang sumunod. Ang kandila po'y napakahiwaga. Ang lahat po ay sisilupin nyo. Ang mga basura ninyo itatapunan nyo. Ang hindi na nyo kailangan, i-scratch nyo na po. At kung sakali man po na kayo maraming iniisip, alisin nyo po yun. Basta po umasa kayo. Pero, huwag po kayong magtatamad-tamaran. Hala po kayong mararating. Kaya sa hiwaga po ng June 26, 2026, maligayang umaga po ang aking bati sa inyo. Ang pamagat po ng aking sinabi, laging handa sa tawag ng Diyos. Test yun. Laging handa sa tawag ng Diyos sa kabilang buhay. Kaya Mother Poring ng Bulacan, hindi po nagbabago. Ako po, kung tumingin sa tao, isa lamang. Kaya lang po, ang tangi kong masasabi, huwag kayong masyadong materyoso. Huwag kayong masyadong interesado. Kung ano lamang ang inyo, kunin nyo. At kayo namang nagpapasweldo, pasweldohin nyo ang tauhan nyo ng ayos. Huwag nyo nang pag-interesan. At kayo naman, kung kayo naman ang magpapatrabaho, kunin nyo, ibigay nyo ang kapagalan. Hindi nyo po iyayaman yon. Kapag po ang kapagalan ng isang tao ibinigay nyo, maganda po ang mangyayari sa reglamento ng inyong buhay. Siya nga pala po, sa umagang ito, nananawagan din po ako sa mga karamdaman, mga kapatid. Kung iisipin nyo ang buhay, napakalalim. At ako po ay ngayon may ibabalita sa inyo. Kung kayo po halimbawa mo, may ibang lugar na pupuntahan, wag po kayong magtutulog-tulugan. Lagi nyo pong gigisingin ang isip nyo. Kasi po may magic na gaganap na pag pinaamoy po sa inyo yan, nakakatulog kayo. Nakuha na po lahat ang gamit nyo sa inyong katauhan. Lahat ang nakapaloob sa bag nyo. Ngayon, ganito po, meron po akong lecture sa araw na ito. Pag po kayo dadayo, magdala po kayong Vicks. Lalagyan nyo po itong ilong nyo ng Vicks. At saka po, wag po kayo basta titig ng titig. Kasi po ngayon, merong ginagamit ang taong pampaamoy. Pag po kayo ay napaamoy nun, nakakatulog na po kayo, nawawala na kayo sa sarili. Makukuha na po lahat ang gustong kuhanin sa inyo. Kaya maligayang umaga, nananawagan ako sa mga may karamdaman. Huwag po kayong magpabaya at may habol pa po. Kung marumi lang po ang bitukan nyo, meron kayong dumi sa abdo, meron kayong prostate, meron kayong colon, hindi kayo maihi, hindi kayo madumi. Ito lang po ang St. Joseph Chapel na kung tawagin ko po ito duktong buhay ang aking gamutan. Kaya po marahil nakangiti po ako sa inyong lahat.
totoo lang po, ang aking ginagamot, puro po nasa the end na. Kaya po, kung sakali man kayo, may mga myoma, i-double check po natin ito. Tignan po natin kung may magagawa pa tayo para wag kayo makemo. Tignan po natin, ayusin po natin. At kinakailangan po kayo ngayon, kung kayo man may konting pera, magagatas kayo, iinimin nyo po yung dapat yung inumin, at kayo na may pipiliin nyo inyong kakainin. Kaya, maligayang umaga po ang pagpasok ng Mother Paring. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Magdadasal po tayo ng kapraso. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, kami po'y naririto na humihingi ng pahintulot at tulong sa iyo. Sana po'y panghawakan mo kami habang araw kami, hanggang kami po'y nabubuhay sa mundo. Tulungan mo rin po ang mga pamilyang may mga karamdaman. Inilalapit ko rin po sa inyo na sana po'y maayos ang aming kalalagyan. Ang nais po namin linyang patungo sa inyo. Ayaw po namin na kami malulungkot na masyado. Kaya po pinauubaya namin sa inyo sa araw nito ang pagpapala nyo sa amin. Huwag niyo po kami pababayaan. Lagi niyo po kami isasama sa record ng inyong kinalalagyan. At kung kami naman pinagkakasala, humihingi po kami ng paumanhing patawad. At huwag naman po paulit-ulit ng kasalanan. Nananawagan din po ako sa inyo, huwag kayong masyadong interesado sa hindi inyo, huwag pinag-iinteresan nyo. At ang akin pong masasabi sa mensahe sa araw na ito, kapag alam nyo may asawa ang tao, huwag nyo pag-iinteresan. Masama ang nang-aagaw ng asawa ng may asawa. Kasi ito'y dadalhin nyo, meron din pong karma din po ito na yung ari ng may-ari aakitin nyo. Iyan po ang bini ng ating Panginoon. Masama ang nang-aagaw ng asawa ng may asawa. Kung sa inyo po umabot, luluwa kayo. At nananawagan din po ako sa mga nag-aasawa, kumilos naman kayo. Kung kayo nagkaasawa, kinakailangan nyo kailangan gagawin nyo. Huwag kayo magtamad-tamaran, hindi para yung lahat lang ng gusto ninyo ang gagawin nyo, bili mo ko niyan, bili mo ko nun. Hindi po ganon. Kinakailangan po magseservisyo kayo. Ayusin nyo po ang buong kapaligiran nang hindi kayo hiwalayan at para kayo ay panginayangan. Kaya po sa umagang ito, mahal na Panginoon, ikaw na po ang may hawak ng aming hininga at buhay. Naniniwala po kami na kung kailan mo po kami kailangan na kuhanin at anihin, kami po nakahanda. Salamat po sa iyo sa pagbibigay pala mo sa amin na hindi mo kami pinagbabayaan araw-araw, na kami naman po ay laging nakahanda na ang aming kalooban puro mapa sa iyo dahil ikaw po ang aming inaasahan sa lahat ng bagay. Panginoon, basbasan mo po ang buong kapaligiran, tulungan mo po kaming lahat. Huwag po sana kami maaaksidente. Kayo na rin po ang bahala sa aming mga pagkakainin at hanap buhay. Nananawagan din po ako sa mga nagtitinda na huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Tanging ang Diyos ay naririyan at laging nakikita ang timbre at kulang na inyong buhay. Hindi ko na po pakahahabaan ang aking sasabihin. Ang ibig ko lamang po sabihin, dumalaw po ako sa inyo. At buksan niyo po ang bawat pintuan ninyo, ayusin niyo po ang lahat ng bagay, kuryente, kung hindi inyo, huwag niyo papakialaman, walang kwenta ang interesado. Kasi po, pag tayo namatay, iiwanan lamang natin itong lahat. At sa tapos ng buhay, ang isipin po natin, may bakas tayong iiwan sa ating mga karelasyon sa buhay. Marami po salamat. Babay na lang po sa inyo at sa muling pagdalaw ko. Kasama po lahat ng nagpunta dito, may kagalingan sa liwanag ng kandila. Dahil ito po ang nag-uugnay sa atin sa mahal na Panginoon. Nakikiran din po kami sa lahat ng banal sa itaas dahil po bukas makalawa, kung kami po mahimlay, iyan din po ang aming dadaanan sa bawat pintuan. Di po ba napakaganda na aking mariing paliwanag, mensahe sa inyo sa buwan ng 26 ng Hunyo. Babay po, marami po salamat. Hindi ko na po pakahabaan. Love po kayo. God bless po. Amen.